Sabi ng isang ka-hunter natin sa comment section, "Ka-hunter, maingay ngayon na pinagtatalunan ang scene kung saan pinagaling ni Nanika si Gon. Sinasabi nila na kay Gon daw talaga ang power na iyon at hindi kay Nanika. Anong opinion nyo dito?" Bago ko sagutin ito, check muna natin sa Hunterpedia ang tungkol sa Nene Nanika. Natatagalugin na lang natin. Sinasabi dito na hindi malinaw kung ang kakayahan ni Nanika na magbigay ng kahilingan ay konektado sa Nen. Nang pagalingin niya si Gon, naglabas ito ng napakalaking dami ng aura na ikinamangha ni Illumi at ng ilan sa mga Zodiacs. Ngunit hindi pa rin tiyak kung ang aura na iyon ay kay Nanika o kay Gon. So base nga sa Hunterpedia ay hindi talaga malinaw kung kay Nanika ba talaga o kay Gontrix ang aura na iyon, pero ang opinion ko dito ay kay Gon mismo ang aura na iyon. Makikita sa eksena sa episode 116 na nagpalabas si Gon ng kasing katulad na aura na pinaghalong itim na may puti. Lumabas ito matapos magalit ng husto si Gon kay Pito. Ang aura na ito ay dala ng galit na naipon ni Gon at naghihintay na sumabog, na nangyari nga nung nag-transform si Gon bilang adult Gon. Marahil para mapagaling ng husto ang kalunos-lunos na katawan ni Gon, kinakailangan ma-release ang lahat ng aura na ito kay Gon, kaya't makikita natin ang nag-uumapaw na aura na lumabas sa panahon ng pinapagaling siya ni Nanika. Marahil ito din ang sagot kung bakit bumalik sa normal si Gon sa puntong hindi na siya nakakagamit ng Nen dahil sa dami ng aura na kanyang na-release. Dagdag pa dito, walang aura na lumalabas sa mga naunang pagpapagaling ni Nanika, kaya't masasabi kong kay Gon talaga ang aura at hindi kay Nanika na ipinakita sa episode 145. Yun, good evening, good evening. Kala ko walang papasok sa live natin. Ayan, pag-usapan lang natin tong laging sinesend sa messenger ko. Ayan, itong post na Hunter x Hunter return daw. Ayan. Kamusta ang Sunday night ninyo? Ayan. Yes, pwede magtanong maya-maya, pero bago yan, hintayin lang muna natin na madagdagan yung mga mga ka-hunter natin dito sa live. Yan, pwede tayo magtanong ha. Tapos pag-usapan natin yung yung paparating na Hunter x Hunter na next week na. Ngayon na kasi kailan ba? Lunes bukas 30. Walang 31 yung September, 'di ba? Yun, Sunday ba? Tama ba? Tatapat ba ng Sunday? Lunes ng October. Basta October 7, and simula na ng panibagong chapter ng manga ng Hunter x Hunter. Ayan, nilatagan tayo ni Yoshihiro Togashi ng pagbabalik tanaw ng buhay ng Spider, no? Yung past kwento ng Spider. Ayan, tapos nakilala natin yung iba't ibang mga karakter na mga mafia at mga tauhan nila Ayan, nandiyan kasama si Luini, sino pa ba yung ibang doon? Basta yung mga bagong tauhan ng mga Hailey family, yun, mga parang minion ng ng mga prinsipe doon. Mamaya na tayo, mamaya ko na sagutin yan, Mang Ramon, pero ayan, magdagdag muna tayo ng mga ibang ka-hunter natin dito. Ayan, hindi ko makita yung bilang ninyo, pero ayan, alata namang may mga nasa live na. Medyo mabagal eh. Ayan, totoo yan yung pagbabalik ng Hunter x Hunter Ayan. Yun, present si Carnapolis na naman Ayun na naman siya Ayan, 124. Ayan, sige, game na tayo. Nasa 124, medyo madami na. Ayan, magandang gabi. Yan, Kian Francis Manarang. Ayan, saglit lang naman na live to, pero yan, usap-usap tayo about sa paparating nga. Ayan, naisipan ko mag-live kasi yun, medyo may time pa ako bago matulog. Ayan, medyo mabagal lang yung connection ko baka di ko rin masagot lahat. Hinay-hinay lang. Ayan, 150. Sigurado kayo, ang dami naman. Ayan.
pagbabalik ng ng Hunter x Hunter, manga yan kasi hindi pa sila nakakagawa ng anime. Sige, uulitin ko, ang pagbabalik ng anime, pagkatapos yan ng isang buong arc o basta pagka parang ginawan kagad ng anime, kailangan isang buong arc yung matapos. So, saan tayo huminto? Huminto tayo sa episode 148, kung di ako nagkakamali, chapter 340 ba yun? Ayan. Tapos ngayon, sa kasalukuyan, nasa chapter 400 na tayo. Yung arc na yan, hindi pa tapos yan. Medyo mahaba yung Black Whale arc. Ayan. Tapos pag natapos yung arc na to, ayan, pwede nang gawan ng anime. Tapos yun, siguro yung next na arc, New Continent arc, bago mag Dark Continent arc. Kasi, ayan, palapag pa lang sila sa New Continent eh. Wala pa sila sa Dark Continent. Ayan. Pero, ayan, niluluto pa ni Yoshihiro Togashi yung mga yung mga mangyayari talaga. Ayan, abangan natin. Pero, ito, ang Succession War arc, istorya to ng mga kakin, ng mga prinsipe doon, at baka dito na matuldukan yung paghiganti ng Spider. Kasi isa lang na kitang-kita naman kung saan patungo yung yung kwento, 'di ba? Parang gusto talagang maghiganti ng Spider, hindi lang kay Hisoka o kay Killua, pero sa talaga, sa mismong pumatay sa tropa nila. Kaya nga nabuo yung Phantom Troop yung ang namatay na kaibigan nila, 'di ba, si Sarasa. Kaya nabuo yung Phantom Troop talaga dahil sa kaibigan nila na yun, na si Sarasa. Ngayon, nakwento ko na sa mga edited videos ko, mga in-upload kong videos, tas sa mga live natin. Pero kukwento ko lang ulit na si Chiridnich yung pinaghihinalaan na pumaslang kay Sarasa. Base na din sa mga hobby ni Chiridnich na pagpaslang. Siguro yung bata pa lang siya, trip niya na rin talaga na pumaslang, nagiging art form niya yon, yung pagpaslang. Kasi kita niyo naman na kung paano kumbaga kung ano yung bungad kagad ng pagkatao ni Chiridnich sa chapter 341 o basta hanggang 345. Basahin niyo yun sa Hunter x Hunter. Ganun kalupit yung kumbaga yung parang pag-enter ng pagkatao ni Chiridnich. Ayan. Oo, nakaka-excite talaga. Nakaka-excite yung paparating na manga. Isipin mo, ang tagal nating naghintay. Tapos yung lumabas yung chapter 391 to 400. Grabe yung mga backstory na binigay kagad ni Yoshihiro Togashi, di ba? Grabe yung binigay ni Yoshihiro Togashi sa atin. Nakita natin kung paano talaga nabuo yung Phantom Troop. Ayan. Tapos, sa manga, kasi yung September 4, nilabas nila ulit yung chapter 392 400. Alam ko meron na ring color ng manga na yun eh. Tapos meron silang bonus page na yung ginawan ko na rin ng video, yung kay sino ba yun? Si Pakunoda. Ayan, si Pakunoda. Ito, medyo papaliwanag ko lang din kung ano ba talaga yung istorya noon, yung about kay Pakunoda. Yung iba nagtataka, 'di ba? Yung sino nakakaalam ng yung sa York New City nung time na booking si Hisoka. Kumbaga parang pinagsospecha nila si Hisoka na traidor dahil binasa ni Corollo yung mga hula nila, 'di ba? Yung parang ganoon. Pero naging iba yung interpretasyon ni Corollo doon sa hula kasi medyo binago ni pero may saysay yung sinabi ni Corollo, yung about doon sa may patalim ng paghukom ba yun, yung judgment chain. Pero yun nga, nilaro-laro kasi ni Hisoka yung yung hula niya eh. May nagtanong sa akin, nag-comment yun o nag-message, bakit hindi daw hinulaan ni Pakunoda si Hisoka para malaman kung nagsasabi ba talaga ng totoo si Hisoka. Ayan. Tapos dito na nga lumalabas yung ipinakita na bonus page sa bonus page diyan sa volume 38. Base dun sa volume 38 na bonus page about kay Pakunoda, si Pakunoda hindi niya pwedeng basahin yung memorya ng mga kaibigan niya o nung Phantom Troop. Basta sa grupo
So kasama na si Hisoka doon sa grupo. Ano niya ayun yung ibinatas niya sa ability niya na ano na yung ano Psycho something yung pangalan nun basta yun. So hindi niya nabasa, hindi niya binasa yung yun nga yung memory ni Hisoka kasi bawal yun. Akala niya kasi si Hisoka spider talaga. Hindi naman talaga spider si Hisoka, Kaya ayun yung sagot doon kung bakit hindi binasa ni Pakunoda. Magiging madali sana kung ano yung tinatago ni Hisoka, 'di ba? Kung babasahin siya ni Pakunoda. Ayun yung naging loophole dati na tanong ng mga ka-hunter natin o yung mga fans na nagbabasa ng manga o nanonood ng anime. Ayun yung tanong nila, ba't hindi binasa yung bakit hindi binasa ni Pakunoda yung kung ano yung nasa isipan ni Hisoka para malaman kung nagsisinungaling ba to si Hisoka, di tapos sana. Pero yung pala, may yung sa backstory o sa bonus page, yun nga ipinakita doon na hindi niya pwedeng basahin yung memorya ng mga nasa Spider, yung sa grupo ng Spider. Ayun pala. Kaya lalong naging malakas yung ability ni Pakunoda. Kaya naging ganun ka-accurate, ganun ka-lupit. Ayan. Ayan, hindi ko muna binabasa yung mga chat nyo, pero ito, sinasabi ko lang yung mga info. Ayan, para malaman nyo. Ayan yung restriction niya. Tama yung sinabi ni Daniel Villadares. Ayan, bawal malaman. Kaya pala nung time na nagkita, yung time na hinulaan sila, kaya pala hindi pwede namang ni Pakunoda, di ba? Usisain si Hisoka para malaman kung nagsasabi ba ng totoo. Ngayon hindi niya na nahulaan kasi ayun pala yung restriction niya sa sarili niya. Sabi ni Tommy Luke, kay Corolo lang ata applicable lang yung batas na yun. Ayun nga rin nasa isip ko nung una, kung kay Corolo lang yung applicable yung ability na yun. Kaso lumalabas na bakit hindi binasa ni Pakunoda yung kay Hisoka kung kay Corolo lang. Ngayon kaya nangyari yung ganong kaya ayun yung sagot ko doon sa loophole na tanong ng isang ka-hunter natin. Hindi ko alam sa message ba o sa comment, basta yun. Kasi pwede niyang alamin kung ano yung nasa utak ni Hisoka para tapos-tapos na wala nang Ngayon hindi ginawa ni Pakunoda yun. Sabi ni Rendan Peter hindi sa Nenbis pagka nakasetsu si Chirimnitz na-activate yung ability niya o nakakita ang future 10 seconds. Hindi ko magets Pero mayroon kasing lahat ng mga prinsipe ng Kakin, maliban na lang sa Ampon kasi yun ay anak sa labas. Yung isang pangalan, babae. Morena, ayan si Morena Prudo. Lahat sila may Nenbis. Yan yung pinagkaloob sa kanila ng Haring Nasubi. Kaso yung Nenbis na yun hindi nila nakikita. Ang nakakita yung nasa paligid. Ayan, sabi ni Francis Macalindong, yes, legit. Yan, legit na babalik yan. Legit na babalik. Ayan, sabi ni hindi papayag si Hisoka na si Hisoka sa kanila, which is very risky sa Phantom Troop. Ayan, legit po. Ayan, legit yan, legit na nababalik. October 7. Ayan. Sana nga October 6 bago October 7 magpupuyat na tayo niyan, hindi na tayo matutulog para isa tayo sa una na maka-isplok basta meron yung maglalabas, lalo ng mga Arabo. Ang bibilis niyan. Ewan ko paano nila nakukuha yung source ng yung hindi pa parang nire-release sa Japan. Nakukuha agad nila yung material ng manga. Maganda po ba yung bagong palabas? Paano bagong palabas? Wala pang anime. Ayan, sana. Ay, tsaka ito pa. Ngayon, kasalukuyan ngayon, meron ng chapter 420 na. Yung
Togashi, pero meron tayong sure na 10 chapter. Ayan, 10 chapter na yun. Sa 10 chapter na yun, marami na tayong makukuha doon na malupit na mga information, mga bagong pasabog ni Yoshiro Togashi. Ayan, Hawkenberg, Huy Guru, malakas na Nenbis, yes. Yes, live ako ngayon, Counter. Gusto ko sana magbenta ng mga pambenta nating laruan eh. Kasi nauubusan lang tayo ng pondo. Joke lang. Hindi kasi kumikita itong page na to eh. Visit na yan eh. Ayan. Dati kasi ang lakas ng yung bentahan ng toy ko dito eh. Ewan ko bakit ayaw na nila magsibili. Ayan. Elementary pa lang ako. Ako na absent na dahil sa Hunter x Hunter. Yes, ay high school ata ako nun yung sa Hunter x Hunter. Hinantay lang matapos yung JJK. Tapos na ba yung JJK? Hindi na ako nakasunod dun eh. Ayan, pupuya talaga tayo. Ilan yung nasa live? Teka nga lang. Ilan yung naka-live ngayon? Buy one take one daw kasi dapat, boss. Sa po ba mismong site pwede makabasa ng manga? Walang specific site, tsaka bawal tayong magbigay ng link dito eh. Kaya hanap ka na lang sa nasa 311. Ang dami ah. Yes, legit na babalik. Ayan, sagot tayo sa mga tanong nyo about sa Hunter x Hunter dito. Yung lang. Mas solid tong Hunter x Hunter kaysa sa JJK pag nasimulan mapa-uncle mo manonood. Oo, sobrang solid. Ang pinagtataka ko lang, parang sa feeling ko dito sa kay Yoshiro Togashi, tapos niya na. Medyo tapos niya na yung kwento dito sa Hunter x Hunter. Na lang eh, parang inaano na lang nila eh. Parang dinodrawing na lang sa manga. Kasi mabilis yung kumbaga yung parang pinaka-script niya, yung kwento niya, tapos binabago niya na lang yun ng konti, dinadagdagan niya. Para ayan. Kaya nga sana kung ayan, siguro aabot pa ba tayo ng 50 neto? Wala pa naman tayo sa 40, pero papaabutin pa ba tayo ni Yoshiro Togashi sa 50 bago mapanood o matapos sa manga man lang yung Hunter x Hunter? Ayan, sana bilis-bilisan ni Togashi, no? Mag-hire na siya ng maraming tauhan para matapos na. Grabe logic ng Hunter x Hunter, sobra. Sa umpisa para siyang pambata, hindi naman pambata, tas habang tumatagal, kumbaga yung mga parang mission niya sa Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter, dito niya talaga binuhos no? Ayan, topic kay Hisoka. Anong gusto mo malaman kay Hisoka? Yes, Lodge, nasa 420 chapters na naguhit ni Togashi, ongoing pa. Yan, ayun nga, tama. Updated ka din Tuso kasi boss ayaw ibigay yung proyekto sa staff niya. Baka i-block no? Baka, ito mangyari. Magkikita si Jinkrix tsaka si Dontrix. Pero, hindi na, ako talaga naniniwala ako, hindi ilalagay ito si Dontrix sa Hindi ilalagay ito sa, parang hindi magpapasilip ng pangalan nito si Dontrix kung walang kung walang ibibigay na malupit na Isipin mo, ikaw naglakbay ka sa Dark Continent. Tapos yun, sinulat-sulat mo lang ganun. Pero yung ibang naglakbay, halos hindi na nakabalik eh. Napas lang na sila eh. Si Dontrix, hanggang ngayon sinusulat pa rin no? Tapos hindi pa kiniklear ni Togashi na magkamag-anak si Jinkrix o sila Gon kay Dontrix, hindi dinidikit. Parehas naman ng apelido, no? Ayan. Talagang buhay pa yung Dontrix na yan, boss, kasi pa-DC na sila eh. Buhay pa. Baka nga, ang iniisip ko, kaya siguro parang
gustong pumunta ni Jinx sa Dark Continent. Siguro may kinalaman yung mga mga natuklasan niya sa ruins. Kasi 'di ba pinag-aaralan ni Jinx yung mga parang pyramid, yung mga sirang lungsod, yung mga sinaunang sibilisasyon ng tao sa known world. Kumbaga yung mga naunang tao, na mga nauna pa doon, pinag-aralan ni Jinx. Ayan. Siyempre may mga sikreto o misteryo siyang nahukay. Ayan. Tapos may connection siguro yung Dawntrix na yon na ewan natin, o baka mas malupit pa yung kahantungan ng kwento. Ayan, shoutout kay Raymond David Concepcion. Yan, Pandibulacan. Boss, sino yung nakabangga ni Kurapika yung nagturo ng nen sa kanya? Ang nakabangga niya doon, yung nagturo ng nen sa kanya, na ngayon kasama sa Black Whale, si Izunabi. Ang pangalan niya Izunabi. Yung parang karakter ng Street Fighter yung itsura na pang karate. Ayan. Daming excited, umabot tayo ng 300. Ang daming excited sa pagbabalik ng Hunter x Hunter. Ayan, abangan ka, Hunter. Nakarating na ba sila sa Dark Continent, boss? Hindi, wala pa sila. Kasi sa totoo lang, ang mangyayari dyan, hindi sila papunta talaga sa Dark Continent. Papunta sila sa New Continent. Ayun yung papalabasin ng B5 o yung mga kakin na ayun yung Dark Continent. Pero New Continent pa lang yun. Parang nasa gitna pa lang yun ng known world. Yung lugar kung nasaan sila gun. Tapos yung Dark Continent, yung isla na yun na tinatawag nyo na New Continent, doon sila dadalhin. Tapos kung nakikipapansin nyo sa barko ng Black Whale, sa mga nagbabasa ng manga, meron dong sa tuktok, meron dong barko. Kay Morel yon. Ngayon si Morel, lahat ng mga totoong papasok sa Dark Continent, si Morel yung maghahatid sa kanila doon sa tunay na Dark Continent. Tsaka 'di ba may doon sa New Continent, 'di ba may may parang doon daw yung magical beast. Sila yung magdadala sa pinakatotoong Dark Continent. Ayun yung sabi. Animation ay papalabas, boss? Hindi ayun nga para sa mga panatik ng animation, yan. Sinasabi ko na ngayon, may hirapan kayo na makita agad sa animation yang etong Hunter x Hunter kasi manga pa lang talaga. Matagal pa animation yan, sobra. Matagal pa. Pero alam nyo kung nagandahan kayo sa Chimera Ant Art, kung basta panoorin ako, napanood ko na ng siguro higit na 10 beses ko na napanood Natatawa nga ako pag nag-upload ako. May nagko-comment doon, baka sa reels ka lang nakanood ng ganyan, hindi mo alam. Parang, ha? Sa reels lang daw nanood. Simula 2011, alam ko 2015 nga lang natapos yung Chimera Ant Art Kung di ako nagkakamali 2015 o 2014. Yan. Pero yung natapos yan, bago yun, kasi hindi, matagal-tagal pa Tapos ko na siya sa manga. Tapos inuulit-ulit ko pa. Basta hindi ako nagsasawa. Inuulit-ulit ko pa. Tapos, nag-ano pa ako nanonood pa ako ng 99 version. Tapos yung sa OVA, yung sa Grid Island. Binabalikan ko yan, parang, inaalam ko yung mga bawat details. Dati pa yun hindi ko nga alam na i-content ko yun. Gaganto ako niyan. Mag 9 years na yan. Mag 9 yun sa 2011 kasi 2011 hindi lang 9 years, lagpas na. Pero yung parang pinaka natapos yung sa bagay 9 years 2015 2015 nga tama. Yun 2015 to 2014. Basta ganun ay doon ko yung nakatandaan. Grabe. Alam ko napaluha pa nga ako dun sa eksena ni yung saan ba yung eksena nakakaluwa doon? Yung parang yung kay Gon yun ayun yung kay Kite, yung parang hindi siya makapaniwala ayan, manga pa lang. Babalik na sa October 7 pero manga.
Nakakalo. Tas kay Killua. Ang grabe yun. Alam mo yung pag binasa mo siya sa bagay, ang gumawa Madhouse eh. Alam mo yung pag yung binasa mo siya sa manga, tapos ginawang anime na first time mo na napanood, grabe. Kahit nga ngayon kahit panoorin ko ngayon yung animation na 2011, iba pa rin yung dating sa akin eh. Ano pa yung sa bagay pagka kinuha nila ulit yung 2011 yung Madhouse, hindi rin malabo yun kasi sila na yung nagsimula eh. Pero feeling ko iba na yung mag-a-adapt ng animation nito. Pero sana wag nilang masyadong ibahin o wag silang maglagay ng ng filler. Alam mo yung pag ginawang animation pinapahaba nila. Wag na lang, pwede naman kung gagawin nila yun, basta sipagan nilang pero mas papaniwalaan ko yung manga. Hindi ko papaniwalaan yung animation. Kasi ayun yung ayun yung mas pero mas brutal kasi sa ito pala meron pa akong may sasabihin about sa manga at sa animation. May ilang mga eksena sa manga na hindi ibang-iba sa animation. Kasi pag ginawa sa manga yun, katulad nito yung parang basta mga brutal na mga ginawa sa manga, hindi nila pwedeng gawin sa animation basta-basta eh. Kasi magiging brutal. Kumbaga hindi sila, may parang rating siya eh. Kumbaga rated SPG yung parang ganyan. Hindi siya makakapasa, baka hindi lalawak yung audience na pwede makapanood. Kaya nililimitahan, kumbaga iniiba. Yung ganun. Katulad nung ito, yung pangalan nun, yung kinuha ni Killua yung puso nung si Jones. Yung kinuha niya yung puso. Yung sa animation, parang binalik pa kay Jones eh. Pero ang ginawa talaga ni Killua doon, parang winasak niya sa kamay niya yun eh. Dinurog talaga eh. Pahingi ng manga link. Wala pang manga link, tsaka hindi tayo pwedeng mag-share dito. Bawal eh. Tapos, sorry. Alam ko nag-yosi dun si Leorio. Ayan si Jones. Nasa ilan na yung mga nanonood sa atin. Hindi ko makita. Dik yan. Abot pinapanood lahat ng episode. Kakaiba talaga mag-isip si Togashi. Biruin mo, paputol-putol eh. Pero ito talaga sa tingin ko tapos na ni Yoshihiro Togashi yung niyan. Yung kwento ng Hunter x Hunter, feeling ko lang kasi ang bilis ng niya eh. Tapos dinadagdagan niya na lang. Ewan ko bakit ayaw niyang kumuha ng sobrang daming tauhan para tapos na rin talaga kaagad. Para kahit tuloy-tuloy, mag-iatos ka na, tapusin mo lang na makatapak sila, patapakin mo sila doon, sila Leorio doon sa Dark Continent. Isipin mo, mas mauuna pang makakapunta si Leorio, si Kurapika sa Dark Continent. Pero ewan ko lang kay Kurapika, baka di na siya umabot na di na siya umabot ng Dark Continent. Singilin na siya ng niya. Ito nga meron pa akong isang parang naiisip eh. Di si Kurapika, lagi niyang ginagamit ngayon yung Emperor of Time. Alam naman natin yung ability na yun, nagko-consume ng buhay niya, di ba? Kino-consume yung buhay niya, nababawasan ng basta yung lifespan niya nababawasan. Hindi ko na i-elaborate kasi medyo mahabang paliwanagan yung about dun sa ability niya na yun eh. Sa tingin ko, parang siguro ang pagbabalik doon ni Lagon tsaka nila Kurapika, baka kumuha sila ng mga halamang gamot na resources ng Dark Continent para humaba yung buhay nito ni Kurapika. Parang ayun siguro yung, kasi ang kwento nitong Succession War about dito yung sa mafia, sa Spider, dyan na sila Kurapika, si Leorio, tas yung mga Zodiac.
Ayan, kumbaga sa kanila yung kwento, kay Kurapika at kay Leorio sa apat na bida. Ngayon naman, pagkadating na nila sa Dark Continent, siguro nila Kurapika, nila siguro tatawagan nito nila Leorio tong sila Gon. Gon, punta ka dito. Help Gon. Ayan. Naka naman ni Oda yung mga hihilingin lang kay Nanika para bumalik. Siguro yung hihilingin lang kay Nanika para bumalik yung buhay ni Kurapika. Hindi siguro. Hindi naman nababawasan, hindi naman nababawasan lang eh. Siguro hindi yun gagawin ni Killua. Kasi hindi niya aabusuhin yung ability ni kumbaga parang pinapalayan na nga niya si Nanika eh, Alok eh. And elixir bagay kay Kurapika. Elixir ba o yung isa yung nitro rice? Hindi lang balikan ko lang yung sinabi nito. Kala tingnan ko lang yung $172. Ayan na ito guys. Hindi basta-basta kalaban nila sa Dark Continent. Oo, hindi talaga basta-basta. Yung Chimera nga na nag-migrate ka yung Chimera eh. Dahil di na nila makayanan nata dun sa Dark Continent eh. Dun sila pumunta sa lugar ng tao eh. Mas delikado yung tao. Oo, yung Brion. Isa sa... Isipin mo hirap na sila kay Meruem. Yung Brion, parang pinarami mo yung Meruem, mas malakas pa kay Meruem. Di natin alam ayun yung kumbaga yung ranking ng threat niya. Kumbaga si Meruem class A lang na halimaw. Ayun kasi yung ibabase natin sa Ghost Fighter Si Meruem class A lang na halimaw. Etong yung mga sa Dark Continent na mga halimaw, class S. Ayan, mga class S na mga halimaw. Ayan, boss, baka gods na yung mga yun. Brion, grabe yung mga class S. Ayan. Sige, shoutout sa'yo, Nago, Lipar. Tingin ko, Lods, mamamatay si Kurapika after niyang makukuha lahat ng mata ng Kuruta. Pwede rin, no? Kasi medyo undark ng palungkot yung palungkot yung parang ibinibigay na kwento dito kay Kurapika. Tapos etong pa may parang parang may pinagpipilian pa nga si Yoshihiro Togashi ng ending eh. Alam ko inano ko na rin sa inyo yun eh. Yung pinaka worst case scenario na niya na ending, yan, daw na karamihan daw sa audience, 80% o 90% daw sa audience, hindi daw magugustuhan yung ending. Ayan, sabi niya. So, ang ibig sabihin nun, hindi mo magugustuhan yung ending. Ibig sabihin nun, baka, yun nga, may mapas lang talaga sa apat na bida natin. Ayan. Kung hindi si Gon, ayan, si Kurapika, pero malapit-lapit si Kurapika eh. Ayan, baka may plot twist pa para kay Kurapika, Lods. Ayan, abangan na lang natin. Ayan, malapit naman eh. Excited na nga ako ano yung chapter 340? Sino yung, yung mga ganapan dun? Medyo sinadya akong kalimutan eh, para yun nga, parang ganahan ako eh. Parang, after nung, Phantom Troop Pass, hindi ko na siya masyado binasa eh. Nabasa ko na siya pero hindi ko siya masyado inintindi. Pero babalikan ko yan. Balikan natin. Gusto nyo gawa ako ng content bukas na yun para maano lang tayo. Balikan natin yung kwento na yun bago natin talakayin yung chapter 401. Pero
Mas more on, ipopost ko muna siya sa YouTube tsaka sa isang page natin. Wala kasing ano eh. Ewan ko ba dito sa ano natin, dito sa page natin. Daming problema. Meeting with Beans. Meeting with Beans ba? Yung pamilya Chaar ata yun, gagawa ko recap, antayin nyo yan. Recap, tapos medyo ipapaliwanag natin. Ayan, tapos madalas yung content natin yan, promise. Madalas yung content. Gawa ka rin Tagalog, explain yan. Mas madalas. Ayan. Gawa talaga tayo yan. Nakailang minutes na ba ako? Ayan meron akong isang page na Mr. Salaysay. Ayan, i-search nyo na lang yung Mr. Salaysay. Iba yun yung avatar ko doon parang chibi na Mr. Salaysay. Ayan. Subscribe. Pwede rin sa YouTube. Doon sa Mr. Salaysay ko na page. Ayan, puro meme yung pinopost ka doon kasi medyo kumikita tayo doon sa parang posting ng picture lang doon eh. Dito kasi sa page na to restricted eh. Abangan nyo ay yung mga post natin doon nyo abangan yung mga gagawin kong bagong content. Kasi basta mas magpo-focus muna ako doon. Mr. Salaysay, yung page, ayan, sa YouTube tsaka sa page na Mr. Salaysay. Ito kasi HXH, ito yung main account natin pero na lang yung isang page natin para sure bull. Pero mag-ano pa rin ako dito. Grabe yan. Siguro nga, ito na yun eh. Yung iisa-isahin na ni Hisoka dito yung mga spider eh. Siguro sa 401 to 410. Yan, may mga mawawala na dyan, may mga magkakaanuhan na dyan, magkakapaslangan na dyan. Ang inaantay ko, magkasalubong si Hisoka tsaka yun nga sila, Shizuko. Sino yung may crush kay Shizuko dito? Ayan, next na yun, tsaka si Bono Lenob, next na yan. Parang may pahiwatig eh. Ayun, kailan daw magkaka-animation? Matagal pa yung animation yan, Lods. Ano pa yan? Pag nakatapos sila ng isang buong arc. Ayan, Nabunaga vs. Dogman. Yung Dogman yung may mataas na level, di ba? Marami nang napas lang. Ayan. Nabunaga vs. Dogman. Pinks vs. Terry Bloom. Peyton vs. Gelato Yoktani. Ayan. Updated to. Si James Ariola. Anthony, ikaw ba si Kuya Boy yung may content na naglaban ni Kite at Pito? Hindi tayo yun. Pero nagko-content din yun ng Hunter x Hunter. Ayan, silipin ko lang kung ilan na tayo. 247, dami pa rin. Ano nangyari kay Kurapika sa Dark Continent? Wala pa. Si Kurapika sa Dark Continent, yung latest update sa kanya, nagtuturo siya doon sa mga yung mga bodyguard. Nagtuturo siya ng nen. Boss, maas lang. Meron bang collectible na cards yung Hunter x Hunter? Yes, meron mga collectible na cards. Meron nga akong binibenta nun eh. Kaso syempre, hindi rin basta-basta. Kung interested kayo sa mga cards, ayan, kompleto tayo dyan. Ayan. Malaruan ng Hunter x Hunter card. Ayan, dito yung mga laruan eh. Ayan. Yung iba nabenta ko na. Ayan. Kung interested kayo. Tamang kinig lang kami dito, bro. Salamat sa mga update din namin. Kaya sa oras kasi, kaya wala oras magbasa ng manga. Ayan. Sa Mr. Salaysay, follow kayo dyan. Bago nating page. May chance bang lalabas si Gon at Killua sa last episode arc na ito? Yes naman. Isipin nyo ito hindi naman tatapusin ni Yoshihiro Togashi na yung kwento kila Kurapika tsaka kay Leorio, kay Jing, di ba? Tatapusin yan sa pinaka main bida. Pero ang laging ito yung laging sinasabi, ang pinaka
pinaka parang final boss o kakalabanin ni Gontrix, ayun nga si Gyro, yung hari ng NGL na pumunta sa Meteor City kasi wala na yung magtatanggol sa Meteor City na Phantom Troop, nasa Black Whale. Ngayon, malaki yung chance na si Gyro dinevelop niya na sa sarili niya, kumbaga pinagharian niya na yung Meteor City as of now sa Black Whale na timeline. Ayan si Gyro. Baka si Gyro yung yung parang pinaka final boss na posibleng kalabanin ni Lagon. Pero tingnan natin, ang inaasahan kasi, 'di ba, parang sila Gon, papunta sila sa Dark Continent. Kumbaga para iligtas yan sila sila Kurapika yan. Pero di natin masyado abang-abang tayo. Ahas din ng theory. Ayan, sana ma-shoutout. Medyo naantok na ako at bukas tingnan natin kung makapag-live tayo. Ayan. Salamat sa mga tumambay. Ayan. Paki-visit na lang din yung isang page natin na Mr. Salaysay. Ayan, paki-follow para mas marami yung doon. May Hunter hoodies ka ba? Abangan mo na lang, magpo-post ako ng tapos bisitahin mo na lang yung link sa Lazada. Ayan. Salamat. Yan, good night at happy Sunday mga ka-hunter. Ciao, peace, bye.